Ang buhay ay hindi pasarapan. Kailangan mo ring mahirapan sa proseso bago ka umasenso. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw din mga kanego. Ginawa ko ang video na to dahil meron lang akong gustong i-share sa inyo na aking realize tungkol sa aking buhay, personal na buhay at pagninegosyo. Na ang buhay ay hindi laging madali. Marami din itong pagsubok at hirap bago mo marating ang tagumpay. Ang mga katangian tulad ng pagtsitsaga, determinasyon, lakas ng loob ay mahalaga sa proseso at ang paghihirap tungo sa paglago. Hindi sapat na magkaroon lamang tayo ng abilidad at sistema dahil ang pinakamahalaga ay kung papaano mo hinaharap ang mga hamon at kung papaano ka bumangon pagkatapos ng pagkatalo. Sa pagitan ng katangian tulad ng ugali at prinsipyo, abilidad tulad ng kakayahan o kasanayan, at sistema na katulad ng mga estratehiya o mga plano. Lahat sila ay mahalaga. Ngunit kung tatanungin mo ko kung alin ang pinakamahalaga, maaaring ang katangian ang pinakamahalaga. Dahil ito ang nagtatakda kung paano mo harapin ang lahat ng hamon at paggamit ng iyong mga abilidad at sistema. Ang pagtitiyaga halimbawa ay nagiging susi ng tagumpay. Susi ito sa tagumpay. Kahit gaano kahirap ang mga pagsubok, ang tamang mindset at ugali sa buhay ang nagiging gabay mo sa pag-akyat sa iyong mga pangarap. Ang kombinasyon ng katangian, abilidad, at sistema ay tumutulong sa iyong paglago at pagiging matagumpay. Ang hirap at pagsubok ay natural lang na bahagi ng proseso. At sa bawat hakbang ay nagiging mas matibay ka, mas nagiging handa ka sa mga tagumpay na mas malaki pang tagumpay na darating. Mga kanego, kaya ko nasasabi ang mga bagay na ito ay dahil sa iba't ibang pagsubok na naranasan ko sa aking buhay. Maraming problema na ang aking pinagdaanan. Mga pinagdaanan ko sa buhay personal at buhay pagninegosyo. May mga pagkakataon tayo na makakasalubong tayo ng mga tao na ang hangarin ay manloko. Lulukohin tayo, i-scamin tayo. Marami talagang ganyan. Nagkalat yan dito sa mundo. Yung mga abusadong tao, kaya mag-ingat kayo. Pero sa halip na magmukmok, matakot, mabigo, matapot sa hirap, o mabuhay kang puno ng galit, dapat mong yakapin ito at gawin mong pagkakataon para matuto, para mas maging matatag. At kapag nahanap mo na ang lakas, makakatawid ka na sa mga pagsubok, mas magiging handa ka sa mga mas malalaki pang hamon sa buhay. Sa huli, ang bawat hirap ay nagsisilbing hakbang patungo sa iyong tagumpay. Kaya huwag kang dapat matakot, mahirapan. Ang hirap at pagsubok ay bahagi na ng proseso at paglago ng tagumpay. Hindi mo dapat katakutan ang pagsubok dahil sila ang nagpapalakas at nagpapahusay sa iyo
Ang mga mahihirap na karanasan ay nagtuturo sa atin ng mga leksyon na magagamit natin sa ating hinaharap. Kung walang hirap, hindi rin natin mararanasan ang totoong halaga ng tagumpay. Hindi ko naman sinabing pangarapin mo na maghirap ka. Ang pinupunto ko, huwag kang matakot na mahirapan. Magkaiba yon kaysa sa pinapangarap mo na maghirap ka para matuto ka. At sa bawat paghihirap, sa katapusan ng iyong paghihirap, may darating din na ginhawa. Kung naghahangad ka ng maluwang buhay, maluwan, siguradong hindi mo makakamtan ang tunay na tagumpay. Kung ang tanging hinahangad mo lang ay ang buhay na walang kahirap-hirap, malamang nawawalan ka na ng pagkakataon na matutunan ang mahahalagang leksyon. Tagumpay ay hindi dumadating basta-basta. Kailangan ng sipag, tiyaga, at pagiging handa sa mga pagsubok. Ang mga taong matatagumpay ay hindi natatakot makaranas ng hirap. Sa halip, ginagamit nila ang bawat pagsubok bilang pagkakataon na mag-grow, matuto, at mas maging malakas. Ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa material na bagay, kung hindi sa kung paano ka makatagpo ng lakas sa gitna ng pagsubok at kung paano mo tinulungan ang iyong sarili at ibang tao na kasama mo sa iyong paglalakbay. Kaya kung gusto mo magtagumpay, huwag mong iwasan ang hirap. Bagkus tanggapin ito bilang mahalagang bahagi ng iyong pag-unlad. Kung nagustuhan mo ang video ko na to, paki-like, share, and follow mo rin ako sa mga social media ko. Ako po, si Lorenzo Binay Manalo. Gusto ko, sama-sama tayong umasenso. Ang pagpapala ng Diyos ay palaging sumainyo. Nga pala, meron nga pala akong binuong grupo. Pwede kayong mag-join lang kayo, Kanego Groups. I-search nyo lang sa Facebook, Kanego Group. Yan. Join nyo lang para magsama-sama tayo dyan. Okay? Bye! God bless sa inyo lahat.